Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang lalamunan ko. Pasensya na po. Kwento lang po ito ng konti kasi wala akong content. Wala akong may content. Naisipan ko bago ako matulog. May time pa ako para konti, kahit mga 15 minutes lang. Kwentuhan. Ang aking ibabahagi ay kung paano ko nakarating ng Australia. Ano ang unang hakbang na ginawa ko. Kasi tatlong ano po yung pag-asikaso ng papeles sa Pilipinas. Pangalawa, pagiging permanent residence dito. Pangatlo, ang pagiging citizenship ko rito sa Australia. Hindi rin po biro, napakahirap din. Ang sabi nga nila noon, mga nakarating dito ng maaga-aga pa. Kasi dumating ako dito 2007 November na yun, halos magpalit na ng taon, 2008 nang dumating ako dito. Paiba-iba palang rule nila dito. Tuwing magpalit ng Prime Minister, nagpapalit sila ng rule. Pahirap ang rule. Umabot na ako sa middle na kahirapan ng kanilang pagtanggap ng tao dito. Doon muna ako mag-umpisa sa pag-apply ko. Kasi kahit na ang in-applyan ko is post visa na hindi dati ang gusto ng asawa ko lang tourist visa. Ang tourist visa daw kasi mabilis lang. Kaya lang tatlong buwan. Sabi ng asawa ko, magpakasal kami sa Pilipinas para mabilis. Akala namin mabilis din, hindi rin pala. Ngayon, palibasa ako, wala naman akong alam. First time ko sa buhay ko na maglakad-lakad ng mga papeles na yan, hindi ko nga alam. Wala akong kasama, ang lumalakad noon, ako lang mag-isa. Nagtatrabaho ako, uma-absent ako sa trabaho dahil pinapatawag ako, puntahan mong ganon. Sabi ko, ang hirap pala. Ang una kong hakbang na ginawa, kasi ang asawa ko, lahat ng papeles niya pinadala na niya sa akin. Pinakuha niya ako ng yung bang birth certificate at saka yung ano ba tawag doon, sinumar yata ang tawag doon, yung single certificate. Dahil single nga ako. Ngayon, kumuha ako nun para makakuha ako ng passport. Hindi ka naman pwedeng kumuha ng passport na hindi kumpleto yun. Yung dalawa na yun, hindi magkasama. Birth certificate lang yata. Nakakuha na ako nun. Tapos, kumuha ako ng sinumar. Sinumar yata ang tawag doon. Kung mali ba ako. Sinumar yata yun. Hindi ko alam ang meaning ng sinumar eh. Certificate of non-marriage. Ewan ko. Anong tawag doon? Ngayon, kumuha ako noon. Tapos, nag-umpisa na ako asikaso ng papeles ko. Ngayon, umuwi ang asawa ko para gabayan ako kasi wala talaga akong alam. Hindi nga ako marunong mag-English eh. Hindi nga ako nakakaintindi. Tagalog lang talaga ako. Tsaka yung mga lang na mababaw lang na English ang naintindihan ko. Ngayon sabi niya, uwi ako dyan, tulungan kita. Kasi wala namang ibang magtulong sa akin. Yun, pagdating niya sa bahay, sa akin, pumunta kami ng ang sabi, pumunta kayo ng agency. Pumunta kami sa agency, hinanap namin, buti ka mo, nakatira ako sa Makati. Tapos pupuntahan namin nasa Makati lang din. Hindi kami magkaligaw-ligaw dahil alam ko yung mga street. Pumunta kami sa agency. Nag-apply kami doon kasi nga wala nga akong alam. Hindi ko alam kung paano ang pasikot-sikot noon. Pumunta kami sa agency ng Australian Immigration ba yun? Oo. Tapos doon, ang akala ng asawa ko madali lang. Hiningihan kami ng mga ibang klaseng yung papeles niya, yung sa akin. Tapos, ang bayad namin, inabot kami ng mga ilang buwan yata yun. Ang asawa ko hindi nag-stay ng isang buwan. Ang pinakamahaba na lang yan, 3 weeks ang pag-stay niya ng Pilipinas.
Di ako nang continue nun. Tapos, ang bayad nun, nasa ano, 2000 na yun na, 2007. 2007 yun, yung taon na yun. Ang bayad na hiningi sa amin, 120,000 pesos. Ngayon, di syempre, sabi niya, waiting lang kami kung ano tatawag lang sila sa amin. Pero nagtatrabaho ko, padandahan ang trabaho kasi mahirap magtambay, wala kang pera. Di ngayon, pag tinatawagan nila ako, ganito, punta ka dito sa agency. Tapos sabi nila, pinaprocess na daw, ganon-ganon. Tapos, tumatawag ang asawa ko, ano ba yan? Ang tagal-tagal. Inabot na yata ng 3 months o magpo 4 months na yun. Inip na inip ng asawa ko. Ano na resulta? Sabi ko, pumunta lang ako dun, inaano lang nila ako. Tapos sabi, antay ka naman na ng tawag kasi inaasikaso na daw. Ngayon, ang tawag nito, ang inano nila, huling tawag nila sa akin, pangalawa, pangalawang tawag yata nila sa akin, pumunta ka sa Australian Embassy. Sabi ko, saan yung Australian Embassy? Hindi ko alam kung saan yun. Yan, nandoon, dyan lang din sa Makati. Pagtawid mo ng sa may Makati Medical. Tapos sunod, halos magkaano lang sila ng kalye. Street yata, isa lang. Yun yung RCBC building. Alam-alam ko yan. Ay, dyan pala. Diyos ko, nasa tuktok. Punta ako. Ako lang mag-isa. For interview. Lakas ng loob ko. Kala mo naman marunong mag-English. Hindi ko naman alam na ang mag-interview sa akin ay Australian. Di pagdating doon, mabuti na lang ang question niya ay mababaw lang nasagot ko. Akala ko di ko kaya. Sabi ko, ninervyos pa ako, baka hindi ako makapasa sa kanya. Kasi yung interview niya ang interview niya sa akin, tapos yung sa asawa ko, kung anong status ng asawa ko. Di ngayon sabi, natapos na yung ko. Sabi ko, ay salamat, tapos na yung question niya sa akin. Kasi 1 by 1 lang ang pagpasok, hindi yun na may kasama ka. Wala akong kasama, ako lang mag-isa. Napakatahimik, nasa dulo yata, ilang floor ba yun? Ang experience ko, sabi ko, Diyos ko, ganito pala mag-apply, mahirapan ka pala bago ka maaprubahan. Nag-agency na nga kami, kasi gusto ng asawa ko, agency para hindi ako mahirapan, dahil wala akong alam eh. Di ngayon, hindi ko sinabing nakapasa ako, basta tapos na interview niya sa akin. Yun lang. Di ngayon, siyempre, nag-usap na yung agency at saka yung Australian Embassy. Pagkatapos nun, ako yung tawag to. Ano ba tawag to? Yung medical. Akala ng asawa ko wala ng medical. May medical pa pala. Hindi nagbayad. Hindi kasama yung bayad sa medical, sa ng tawag to, sa agency, hindi kasama yun. Tapos, nagreklamo ang asawa ko dahil ang pag-apply ko doon, siguro nasa kalagitnaan ng taon o mga kalagitnaan ng taon, June yun o kaya July. Inabot nga ako ng medyo matagal-tagal dahil nga mahirap nga daw kasi ang daming aplikante, ang daming nag-a-apply ng ganyan. Pumatong na siya ng January. Then nagulat ako nga, pinatawag ko ng agency na naman. Sabi niya ganun, may babayaran pa kayo. Problemado ako. Sabi ko, akala ko bayad na kami. Sabi ko ganun. Kasi binayaran na ng asawa ko lahat. Hindi kasi, ganun pala yung agency kapag nagpalit na ng taon, nagdadagdag ng panibagong Sabi, yan daw ang rule, nagdadagdag sila ng price. Sabi ko, Diyos ko, problema na naman ako sa asawa ko. Natapos na yun. Nagpa-medical ako, isang beses. Pangalawa, pinabalik uli ako, sarili ko ng pera uli yun. Ako, ng medical ako. Sabi ko, Diyos ko, makapasa pa kaya ako nito. Buti naman, nakapasa ako. Ilang buwan din ang hintay ko. Sabi ko, ganito pala, pag makapag-asawa ka ng foreigner at kukunin ka niya, ito na yung step na unang gagawin mo. Bago ka makarating sa lugar nila. Hintay-hintay kami.
Naiinip ng asawa ko, ano ba yan? Lahat-lahat tapos na. De, last ng ano sa akin ng agency, pinapunta naman ako ng ano. Sabi ko, Diyos ko, hindi naman tapos-tapos yung ano nila sa akin. Nahirapan ako dahil hindi ko alam kung saan akong pasikot-sikot. Pinakuha ako ng ano, ng tawag nito yung, may ano pang tawag nun eh, pinatatakan yung aking ano, na para sa mga, ano ba tawag nun, nakalimutan ko. Ah, consulate yata. Oh, consulate. Consulate ang tawag doon. Tinatakan nila yung aking passport, Philippine passport ng ano yung parang ano nila yung parang form nila na mahaba. Na parang check yung haba, consulate. Pumunta ka sa consulate bago ka maano maaprubahan ng tawag nito ma-granted yung visa mo. Pumunta ako sa consulate, panibagong bayad naman yun, pamasahe. Naputol yung aking ano. Yun na po ang nangyari. Pumunta na ako doon sa ano, sa may, papuntang ano yun eh, papuntang Marikina, yung daan na papuntang Marikina, nandoon yung consulate sa may ibaba ng tulay na papuntang, tulay yata ng MR, ng ano yun eh, ng isang train papuntang Marikina. Ano, C5 ba yun o ano ba yun? Basta doon papuntang paliko ng Marikina. Ando doon yun sa tapat ng simbahan. Nakalimutan ko yung pangalan ng simbahan. Simbahan doon. Doon ang consulate. Interview rin. Ah, hindi. Oh, interview. Nauna yung ano, yung tawag nito, yung parang nagseminar. Ang consulate pala parang nagseminar. Yung mga nagsisipag-asawa ng mga foreigner. Kahit anong klaseng bansa yung basta nag-asawa ng foreigner, doon pumupunta kasi para silang para silang teacher na nagtuturo kung ano ang kalalabasan lahat katulad nung mag-aasawa ka daw ng foreigner, hindi mo alam yung pupuntahan mo, kung anong kahantungan mo doon. May inaabuso daw, ganon-ganon. Yun, yun ang naanuhan ko na ang daming babae na nakapo sa, ano, na may nag-lecture ba yun? Oo. Tapos, nung matapos sila, pumunta na ako dun sa opisina. Doon, may picture, pinicturan ako doon ng ano lang yung hanggang leeg lang. Tapos, yun na, yung parang ang itsura nung ano nila form na parang cheque, ini-stick nila doon sa aking passport. Consulate ang tawag doon, consulate niya yata yun. Sabi ko, yun na yung pinakalas. Tapos, naaprubahan na ako. Sabi ko, ay, salamat. Makakalipad na pala ako. Kasi hinihintay ng asawa ko yung pag-granted ng aking visa para makabili siya ng ticket dito at ipadala sa akin. Yun. Sabi ko, ay, ito pala, kahirap-hirap pala bago ka makalabas ng Pilipinas. Ngayon, eto na ang nangyari. Tuwan-tuwa ni asawa ko dahil nag-granted na yung visa ko. Sabi niya, grabe, ang laki ng ginastos ko sa'yo. Sabi ko, paano? Wala naman akong alam. Syempre, bawat labas mo, syempre, pamasahe, pagkain. Kahit nasa Makati ka, ang bawat kilos mo, pamasahe, pagkain, balikan, ganun. Pabalik-balik pa. Di ngayon, nagpadala na siya sa akin ng ticket ko. Akala ko yun na yung ticket. Na-instructor na naman ako ng asawa ko, pumunta ka sa Ninoy International Airport. Sabi ko, anong gagawin ko doon? Sabi niya, kunin mo ang ticket mo dali. Yan sa'yo, parang resibo lang yan. Kunin mo yung ticket mo doon naku, sabi ko, wala naman akong kaalam-alam. Ano bang gagawin ko doon? Punta ako doon, lakas loob lang din. Punta ako, tanong. Pinagpapawisan ka talaga kaya bago ka makarating doon, puno ka na rin ng pawis dahil mainit eh. Tapos biyahe, nagko-commute lang ako. Pagdating doon, may opisina pala sa taas doon, doon ko kinuha yung ticket ko para makuha ko yung schedule ko paglipad ko. Ayan. Nung hawak ko na yung ticket ko, nakita ko na yung kung anong araw ako aalis. Sabi ng nanay ko, naku, sa wakas, nakumpleto mo na. Di rin pala biro ang pag ayos ng ng mga ganyan. Lalo pag nag-iisa ka, hindi mo alam.
Sa awa ng Diyos natapos ko rin pala lahat. Ayun, kung hindi rin pala ano, kailangan kumpleto ang papeles mo. Wala kang trabaho, kapag may trabaho ka, tawagan ka, kinabukasan kinabukasan absent ka. Nag-ano ako, ang ginawa ko sa trabaho ko, nagpaano na ako, sabi ko hindi na ako papasok. Sabi ko, kasi ano nakakahiya eh. Pasok, pasok hindi ang ginagawa ko. Iparating may rush. Hindi na ako pumasok. Kasi nga sunod-sunod na ang lakad ko. Ayun, sa awa ng Diyos, naano ko na. Kaya, yun, pag pumunta ka pala na ibang bansa, pawis at pagod ang abutin mo. Hindi biro, hindi rin biro. Yan ang aking maibabahagi sa inyo kung paano ako nakarating ng Australia. Ano ang ginawa ko. Kaya kung may makapanood nito na ganong sitwasyon, alam na niya. Hanggang sa ano naman, sa sunod ko na ano, ibabahagi ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng permanent residence. Hindi rin pala biro. Hindi biro at hindi madali. Pati ang ano, pagiging citizenship mo rito, mahirap din pala. Hanggang dito na lang po, inaantok na ako. Good night po sa ating lahat. Konting ano lang po kasi wala akong i-upload, wala akong video, wala akong i-upload, walang content, ito lang content ko. Good night po sa inyo, kung sa inyo ay gabi na. Bye-bye po.